Part 23. Nakatitig lang ako sa kahon na hindi ko alam kung bubuksan ko ba o hindi. Dahil aaminin kong nakakaramdam ako ng takot sa kung anong bagay ang maaari kong matuklasan o makita sa loob ng maliit na kahon na to. Sabi po ni Ma'am Lisel, gusto raw po uli niyang makita ang dalawang bagay na yan na tanging iniwan mong alaala sa kanya, kasama na mga binitiwan yung pangako sa kanya. Kaya pinakuha po niya sa akin at gusto rin daw po niyang ipasuot sa magiging baby niyo. Gagawa pa nga po sana siya ng video para daw po sa baby niyo, na para mapanood daw po at kahit daw po sa video man lang ay makita siya ng anak niyo. Pero hindi na po niya nagawa dahil pagkatapos nung i-record niyang video ay nagpahinga na po siya dahil napapagod daw po siya. Umiiyak pa ring sabi ni Sarah. Habang ako naman ay nananatili lang nakatuon ng tingin sa kahon na aking hawak. Napakunot ang aking mga kilay nang may mabasa akong nakasulat sa cover ng maliit na box na initial ng aking pangalan, LD. At dahil sa matinding kuryosidad ay agad ko na rin binuksan ang kahon. At gano'n na lang kabilis ang naging pagkabog ng aking puso. At kasabay ng malakas na kabog na iyon ay ang pagdaloy ng masaganang luha sa aking mga mata. Nanginginig ang aking mga kamay na dinampot ko ang bracelet na yon at ang panyo na agad rumihistro sa aking isip ang mga pangyayaring yun sa nakalipas na maraming taon at muling bumalik sa aking alaala ang lahat at kung ano ang naging parte o kwento ng panyong ito sa aming dalawa ni Princess at ang aking silver bracelet na naging bahagi ng buhay naming mag-asawa na ang bagay na yon ang saksi ng gabing inangkin ko ang babaeng iniwanan ko ng isang pangako. At kasama ng pangakong yon, ang pag-iwan ko rito ng araw na yon na hindi ko na nagawa pang balikan dahil sa pangyayaring hindi ko inaasahan. Nahulog ang aking minamanehong kotse dahil sa sobrang antok na hindi ko namalaya na napaidlip ako habang nagmamaneho at bigla na lang akong natauhan nang bumangga ako sa isang poste. Pagkatapos noon ay tuloy-tuloy na ang pagdaos-dos sa bangin ng kotseng sinasakyan ko. Kasama ang posteng aking nabangga. At bago pa man tuluyang mahulog ang kotseng yon, ay agad na akong tumalon. Ngunit sa pagtalon kong yun ay nagpagulong-gulong din ako paibaba sa bangin. At ang tanging nasa isip ko na lang nung oras na yon ay bago ako mawala ng malay ay si Lisel. Wala nang iba. Oo, si Lisel at si Princess ay iisa. Iisa ang babaeng pinangakuan ko na si Lisel at ang babaeng pinakasalan ko na si Princess, ang tanging babaeng nagmamay-ari at ang tanging pinag-iwanan ko ng aking puso, ang babaeng nag-aagaw buhay ngayon at hindi ko man lang nagawang damayan. Dinampot ko ang dalawang bagay na yon at dahan-dahan kong inilapit sa aking bibig habang nanginginig ang aking mga kamay. Ganon na rin ang aking buong katawan at saka ako humagulgol ng humagulgol habang nakadikit sa aking bibig ang dalawang bagay na yon. I'm sorry. I'm sorry, baby. Lisel, I'm so sorry. Sabi ko habang nananatiling yakap ko ang mga bagay na yon, kasabay ng aking paghagulgol, na para bang may gusto pang kumawalang kung anong emosyon mula sa aking dibdib. Hanggang sa hindi ko na nga kinaya ay ang pag-alpas ng aking pagsigaw. Saka ako tumayo at lumapit sa pintuan ng operating room. Baby, I'm sorry. I'm sorry. Please, wife. Lumaban ka. Mahal na mahal kita. I'm so sorry. Wife, I'm sorry. Tawarin mo ko. Humahagulgol kong sabi habang pinipilit kong buksan ang pintuan ng operating room. Hanggang sa dahan-dahan na lang akong napaupo habang nakasandal sa gilid ng pintuan dahil sa nararamdamang matinding panghihina ng aking katawan mula sa aking mga nalaman. Maya-maya ay may naramdaman akong mga kamay at yumakap sa akin at inalalayan akong tumayo. Nang lingunin ko ang mga tao na yun ay nakita kong sina Mom at Dad. Nabigla naman akong parang bata na nakahanap ng kakampi at agad akong dumamba ng yakap kay Mom. At sa balikat nito at umiiyak ng umiiyak. Ibinuhos ko ang lahat ng sakit at pagsisising
aking naramdaman sa mga oras na to. Ma'am, ang asawa ko. Ma'am. Humahagulgol kong sabi habang nakasubsob sa balikat ni Ma'am na parang batang nagsusumbong. Ginantihan naman ako nito ng isang mahigpit na yakap at saka hinagod ang aking likod habang nararamdaman ko na rin ang pag-iyak nito. Be strong, iho. Malalagpasan din ang asawa mong lahat ng to. Princess is a brave person at alam nating makakaya niya ang pagsubok na to. Mahinahong sabi ni Ma'am, saka ako nito inalalayan paupo sa upuan, nakaharap ng operating room. Everything will be alright, son. Let's pray that your wife will get through all of this. Rinig kong sabi ni Dad. Hindi na ako nagkomento pa at nanatiling nakatungo na lang habang hawak-hawak ko pa rin ang dalawang bagay na hanggang ngayon pala ay iniingatan pa rin ni Lisel. Oo, si Lisel. Dahil noon pa lang, Lisel na ang tawag ko rito at hindi ang first name nito na Princess. At ngayon ko naisip na kung bakit nung una kong marinig ang pangalan nitong Lisel ay sobrang pamilyar sa akin, ay ngayon ko na-realize na kaya pala sa tuwing naririnig ko ang pangalang yun ay gano'n na lang kalakas ang epekto sa akin na nagdudulot ito ng malaking impact sa aking buong pagkatao. Dahil yun pala ay ito ang babaeng yun, ang babae sa aking nakaraan at ang babaeng nagmamay-ari ng aking puso at ng buong ako. Damang-dama ko ngayon ang sobrang pagsisisi at panghihinayang. Pagsisisi na hindi ko man lang ito naalagaan, nadamayan at nasamahan sa mga panahong dapat ay karamay ako nito sa lahat ng pagkakataon na nakakaranas ito ng pagsubok ng buhay at panghihinayang na hindi ko man lang nasabi rito na mahal ko ito at kung gaano ko to kamahal, na sana hindi pa huli ang lahat, na sana muli ko pa tong makasama. Tumayo ako ng walang imik at naglakad ako papuntang chapel. Naramdaman ko pa ang pagtataka ng aking mga kasama na kahit si Mama ay nagtatanong rin kung saan ako pupunta. Pero hindi ako umimik at nagpatuloy lang sa paglalakad. Pumasok ako sa chapel na nasa loob ng ospital. Habang lumalakad papalapit sa harapan ng chapel, ay hindi ko na napigil ang muling pagtulo ng aking mga luha. Dahil sa mga oras na to ay damang-dama ko ang sakit at bigat ng aking kalooban. Dahil sa pagsubok na kinakaharap ko ngayon para sa kalagayan ng aking asawa. Umupo ako sa unahang upuan at lumuhod, saka umusal ng panalangin para sa aking asawa na kahit minsan isang beses man lang ay hindi ko nagawa ang ganitong bagay, na kahit minsan hindi ko sinubukan ng lumapit at dumaing sa Panginoon. Pero ngayon, heto ako at nagsusumamo at nagbabaka sakaling marinig din ako nito. Alam kong... Huminga ako ng malalim. Alam kong hindi ako karapat-dapat na lumapit sa'yo upang dumaing dahil alam kong hindi ako naging mabuting anak para sa'yo, na kahit na minsan na hindi ko nagawang lumapit o kahit ang magpasalamat man lang ay hindi ko ginawa dahil sa pagiging kontento. At naging kontento na lang ako sa naging buhay ko, sa buhay na binigay mo sa akin, na kahit ang minsan ay hindi ko rin man lang nagawang kilalanin ka, Panginoon. Pero ngayon eto ako. Eto ako at lumalapit sa'yo, nagsusumamo at dumadaing. Panginoon, gusto kong idaing ang lahat-lahat ng aking dinadala. Ang lahat ng aking nararamdaman. At lumalapit ako sa'yo ngayon at nagsusumamo, nagmamakaawa para sa kaligtasan at buhay ng aking mag-ina. Hinihiling ka't kikiusap ako, Panginoon, na sana'y muli pong bigyan ng pangalawang pagkakataon na maramdaman ng asawa ko kung paano maging masaya kasama kami ng aming anak at maranasan ng hindi ko maiparanas noon. Nagmamakaawa ako, Panginoon. Huwag niyo na pong munang kunin sa akin ang aking asawa at ang aking anak. Naway muli niyong ipagkaloob sa aking asawa ang maayos at malakas na pangangatawan at maayos na kalusugan.
na kahit ang aking anak ay hayaan niyo na po sanang masilayan ang kagandahan ng mundo. Handa po akong gawin ang lahat, Panginoon. Uli niyo lang akong bigyan ng pangalawang pagkakataon na muling kasama ang aking asawa at ang aking anak na patuloy pa rin lumalaban para sa kanyang buhay. Gagawin ko po ang lahat. Maging isang mabuting anak para sa inyo. Nakikiusap at nagsusumamo po ako sa inyo, Panginoon. Nagmamakaawa ko. Huwag niyo na pong hayaang tuluyang mawala sa akin ang aking mag-ina. Nagmamakaawa ako, Panginoon. Pagkatapos ay saka ako tuluyang napahagulgol. Hinayaan ko na lang muna ang aking sarili na ilabas ang lahat ng bigat at sakit na aking nararamdaman. Dahil aaminin kong para na akong unti-unting nauubusan ng lakas na para bang gusto ko na ring sumuko. Pero pag naiisip ko ang aking mag-ina na patuloy ring nakikipaglaban sa kamatayan, ay pinipilit ko na rin lang magpakatatag. Ilang sandali pa'y nagpasya na rin akong tumayo para bumalik sa operating room at hintayin ang resulta sa ginagawang operasyon sa aking asawa. Subalit nang tuluyan na akong makalapit ay kita ko ang waring kaguluhan ng mga tao na nakatayo sa harapan ng operating room. Dinagsa ako ng matinding takot at kaba sa kung anong maaaring nangyari sa loob sa aking mag-ina. Ma'am, ano nangyari? Ano nangyari sa loob? Kamusta ang asawa ko? Ang anak ko? Bakit ang nagkakagulo sila? Sunod-sunod kong tanong sa kabila ng matinding kaba na bumabalot ngayon sa aking buong pagkatao. Son, si Princess. Umiiyak na sabi ni Mom na waring hirap na hirap sabihin kung ano ang nangyari. What happened to my wife? Nasaan ang asawa ko? Medyo may kalakasan kong sabi. She's in a critical condition right now. We need a blood transfusion. Naging madugo ang operasyon niya dahil sa bata at hindi namin masimulan ang pangalawang operasyon dahil bumaba ang level ng red blood cells niya na kahit ang bata ay nagkaroon na rin ng komplikasyon. Malungkot na sabi ni Miguel nang lumabas ito mula sa operating room at sa sinabi nito ay hindi ko alam kung papaano ako magre-react. Hindi ko alam kung papaano ko pagaganahin ang aking utak. Nawari bang hindi ako makapag-isip ng tama na para bang dahil sa sinabi nitong nasa kritikal na kalagayan ng aking mag-ina ay siyang pagtigil din sa pagtibok ng aking puso. What type of blood does she needs to be transfused? Rinig kong tanong ni Clinton. Type O positive ang type ng dugo ni Princess at kailangan natin yung magawa ngayon. Rinig kong sagot ni Miguel at agad akong napalingon dito dahil yun din ang type ng aking dugo. I'm type O positive. Handa akong ibigay ang aking dugo para sa aking asawa. Madugtungan lang ang buhay niya. Malakas na boses kong sagot kay Miguel. Lumipas pa ang 1 oras at natapos na rin ang test sa akin para malaman kung maaari akong mag-donate ng dugo sa aking asawa. At ipinagpasalamat ko naman ng sobra sa kaalamang maaari akong mag-donate ng dugo kay Lizelle. At hanggang sa sinimulan na nga ang blood transfusion para sa aking asawa. Mahigit 1 oras at 15 minutos ding isinagawa ang blood transfusion sa aking asawa mula sa akin. Directly blood transfusion ang isinagawa at alam kong wala namang magiging problema as long as match ang dugo naming dalawa. Pero kung hindi match ang aming dugo, ay hindi pwedeng gawin ang ganitong klaseng procedure dahil maaaring ikamatay o malagay sa alanganin ang buhay ng pasyente. Matapos ang procedure na yon, ay hindi ako pinayagan ni Miguel na bumangon at kailangan ko raw daw munang magpahinga at least 10 minutes. Na kahit ako man ay alam ko rin ang mga gantong klaseng paraan dahil isa rin akong doktor. Ngunit hindi ko nga lang pinangatawanan dahil napokus ang isip ko at kagustuhan sa kumpanya. Just stay, Luke. Lie down for at least 10 minutes after donating blood. This will ensure that blood flow gets normal in the body and the brain. Mahinahon nitong sabi. Hindi na lang ako umimik at ibinaling ko ang aking muka kung saang bahagi nakahiga ang aking asawa na walang malay. Ngunit hindi ko rin naman makita ang kabuuan nito dahil sa kortinang nakaharang dito at bahagyang siwang lang ang aking nasisilip na sapat lang upang makita ko ng bahagyang mukha nito na maraming nakakabit na aparato. Tumulo ang aking mga luha na hindi ko na napigilan pa.
habang mariin ko tong pinagmamasdan. Halo-halo ang aking mga nararamdaman. Mas higit ngayon dahil sa nakikita kong kalagayan nito. Saglit pa ay narinig ko na ang sinabi ng iba pang doktor na kailangan na raw muling ihanda ang aking asawa. Everything will be alright, Luke. Puno ng simpatyang sabi ni Miguel. Kaya naman napalingon ako rito at tanging tango na lang ang aking nagawa. Habang patuloy pa rin sa pagtulo ang aking mga luha, nakasunod na lang ako ng tingin sa aking asawa, papalayo. Habang tinutulak, papasok ang higaan nito sa loob ng operating room. Matapos ang aking pahingay, lumabas na rin ako ng silid na yon. Paglabas ko'y sinalubong naman ako ng ilang mga nurse at kita sa mga mukha nito ang puno ng pangamba. Mr. Delgado, you need to proceed to the ICU dahil kailangan daw po kayong makausap ni Dr. Santos. Sabi ng nurse. Pagkatapos ay tumango na rin at tumalikod na sa akin. Naramdaman ko naman ang pagtapik ni Clinton sa aking balikat at saka ako inakay papuntang ICU. Pagdating namin ay sinalubong na ako ng isang nurse at pinasuot sa akin ang nararapat na kasuotan bago pumasok sa loob ng ICU para maiwasan ang infeksyon ng bawat pasyente at proteksyon na rin para sa akin. Pagkatapos kong isuot ang Personal Protective Equipment or ang PPE ay dumiretso na ako kung saan nandoon si Dr. Santos habang si Clinton naman ay naiwan sa labas kasama ang aking mga biyanan at magulang. Mr. Delgado, I want to tell you about the condition of your child. He has a pneumonia and that he may have acquired or have been affected by his mother's condition during his mother's pregnancy. Kaya ngayon ay kinakailangan natin siyang bigyan ng antibiotic at dahil kulang siya sa buwan or let's say he is premature baby na mahina pa ang resistensya na sobrang naapektuhan sa kanya ay ang kanyang lungs na kinakailangan muna naming i-monitor ang kalagayan niya rito sa ICU within a week. And after that, ililipat na rin namin siya sa incubator for his full development. Paliwanag ni Dr. Santos habang ako naman ay nananatiling nakatutok ang mga mata sa aking anak na halos nakakaawa ang kalagayan. Napakaliit nito na akala mo'y babasaging bagay na nakakatakot hawakan. Napaka-fragile. Do everything for my son's safety. Seryoso kong sabi rito. Pagkatapos ay dahan-dahan akong lumapit sa aking anak. At mula sa kinalalagyan nito ay tinapat ko ang aking kamay sa salamin kung saan tapat ng mukha ng aking anak. Napakiramdam ko sa ganoong paraan ay nahahawakan ko na rin ito. Kasabay ng paggalaw ng aking daliri ay ang pag-agos ng aking mga luha. Awang-awa ko sa kalagayan ng aking anak na para bang pinipiga ang aking puso. Lalo na nang maalala ko nung araw na nagawa kong itanggi ito at sabihing hindi ko anak dahil lamang sa matinding selos. Kaya tuluyan na akong nagpalamon sa galit na aking nararamdaman. I'm sorry anak. I'm sorry. Mahal na mahal kita anak. Mahal na mahal ka namin ng mami mo. Kaya lumaban ka rin para sa amin. Gaya ng ginagawa ni mami. Lumalaban siya para sa atin. Lalong higit para sa'yo, son. I love you so much. Mahal na mahal kita. Mahina akong sabi rito habang patuloy sa pag-agos ang aking mga luha. At bahagyan naman akong napangiti nang makita ko ang marahang paggalaw ng daliri nito. Saglit ko pa munang tinitigan ng aking anak, saka tuluyang nagpa siyang bumalik ng operating room. Habang papalapit ay naririnig ko ang mahinang iyakan ng pamilya ng aking asawa habang nakatutok ang mga paningin sa harapan ng laptop. Nang tuluyan na kaming magkalapit ni Clinton ay saka ko nalaman ang dahilan. Dahil ngayon nga ay napapanood na nila ang video ng aking asawa na gaya ng ipinadala sa akin. At sa muling pagkakataon na naririnig ko ang boses ng aking asawa habang sinasabi sa video ang totoo nitong kalagayan, ay muli na naman akong napaluha. Napatingala na lang ako habang nakasandal sa pader. Saka ko ipinikit ang aking mga mata. Sobrang pagsisisi ang aking nararamdaman ngayon na kung maaari ko lang ibalik ang nakaraan o ang mga araw na yon ay itatama kong lahat ng mga maling aking ginawa. Dahil sa pagkakamaling yun ay sobra kong nasaktan ng aking asawa. At nasaktan ko to ng sobra sa mga panahong dapat ay nasa tabi ako nito at umaalalay. Na dapat ay ako ang karamay nito
sa bawat araw ng paghihirap nito dahil sa nararanasang sakit na sana man lang ay nagagawa kong pagaanin ang hirap ng pinagdadaanan nito. Kaso hindi ko nagawa dahil mas pinili kong lumayo at panindigan ang mga maling ipinaratang ko rito. Ngayon ko napatunayan sa aking sarili kung gaano ko kamahal si Princess, ang babaeng aking pinakasalan at ang babaeng aking sinamba ang buong katauhan. Umpisa pa lang, si Lisel, ang aking pinangarap noon na ihaharap sa altar at makakasama hanggang sa dulo ng aking buhay, na ngayon nga ay natupad na ang aking pinangarap noon. Ngunit hindi ko naman nagawang ingatan at pahalagahan. Son, you need to rest. Halos wala ka pa ring tulog at pahinga. Kinakailangan mong bumawi ng lakas lalo at nag-donate ka ng dugo kanina sa iyong asawa. Kailangan mong manatiling malakas para sa iyong mag-ina, lalo na ngayon sa kalagayan ng inyong anak. Rinig kong sabi ni Ma'am, ngunit umiling lamang ako rito. No, Ma'am. Hanggat hindi ako nakakasigurado na maayos ng kalagayan ng aking asawa. Walang buhay kong sagot kay Ma'am. At narinig ko naman ang pagbuntong hininga nito. Ganon na rin ni Dad. Hanggang sa isa-isa na ring nagpaalam ang mga ito upang magpahinga sa mga silid na nakareserba para sa aming lahat habang nananatiling nandito si Lisel. Naupo ako at saka ko inihawak ang aking dalawang kamay sa aking buhok habang nakayuko na halos hindi ko naramdaman ang pagod ng aking katawan dahil tanging pag-aalala at takot lamang para sa kaligtasan ng aking asawa ang tanging laman ng aking puso at isip. Hindi ako iniwan ni Clinton at hanggang ngayon ay narito pa rin sa aking tabi. Ganon na rin sina Vince at Victor na nananatiling naghihintay ng resulta ng operasyon sa aking asawa. Aaminin kong puno man ng takot ang aking puso ay nananatili pa rin akong naniniwala at umaasa kay Miguel na siyang nagsasagawa ng operasyon kasamang ilan pang doktor. Napatawa na lang ako sa aking isip dahil sa katotohanang ang taong aking pinagseselosan nang walang kadahilanan at pinag-isipan ko ng hindi tama ay minsan na rin nagsalba sa aking buhay. At ngayon nga ay buhay naman ng aking asawa ang pinipilit nitong isalba na kung bakit nga ba hindi ko yun naisip noon. Bakit ako tuluyang nagpaalipin sa galit at selos na aking nararamdaman na hindi ko naisip na hindi nga naman iyon magagawa sa akin ni Miguel, lalong higit ng aking asawa. Dahil umpisa pa lang ay ipinaramdam na nito sa akin ang totoo at sobra-sobrang pagmamahal para sa akin. Dude, I'll buy some coffee. How about you, Vince, Victor? Rinig kong sabi ni Clinton, kaya naman napalingon ako sa aking suot na relo. At doon ko lang nalaman na halos mag-uumaga na rin pala dahil 3:00 na rin ang madaling araw. At hanggang ngayon, wala pa ring lumalabas na mga doktor, kahit ang mga nurse. Thanks, rinig kong simpleng sagot ni Vince. Pero kay Victor ay wala akong narinig na tugon nito kay Clinton. Ngunit bago pa man makatalikod si Clinton ay bumukas na ang pintuan ng operating room at may lumabas na 2 nurse na mababakas pa sa itsura ng mga ito ang matinding pagod at puyat. Halos sabay-sabay naman kaming napatayo na agad lumapit sa 2 nurse. How's my wife? Agad kong tanong. Si Doc Delgado na lang po ang inyong kausapin, palabas na rin po sila. Magalang namang sagot ng nurse. Pagkatapos ay tumango ito at tumalikod na rin. Hindi naman nagtagal ay lumabas na rin si Miguel kasama ang 2 doktor na sina Doc Ortega at Doc Cortez. At ilan ang mga ito na mahuhusay na doktor sa ospital na to. Kasama na at nangunguna sa pinakamagaling na doktor ang aking pinsan na si Miguel, na ako na rin ang naging dahilan kaya ito nagpursige na maging isang magaling na doktor. How's my wife, Miguel? Tanong ko rito na mababakas din sa mukha nitong matinding pagod at puyat. She's fine now and the operation is done. For now, masasabi kong okay naman ang naging operasyon niya. Pero kailangan pa rin siyang i-monitor dahil hindi pa namin masasabi ngayon kung wala na bang ibang naging komplikasyon. After few hours, maaari niyo na rin siyang makita pag nailipat na rin siya sa kanyang silid. Seryosong sabi ni Miguel. At dahil sa kaligayahang aking nararamdaman sa mga oras na to, dahil sa ibinalita nitong magandang resulta, ay agad ko naman tong dinamba ng mahigpit na yakap. Thank you Miguel. Thank you so much. Naluluha kong sabi rito
Naramdaman ko naman ang marahang pagtapik nito sa aking balikat. I will do everything for you and for your wife, LD. Mahina nitong sagot na hindi ko na napigilan ng pag-alpas ng aking mga luha dahil sa kasiyahang nararamdaman na kahit sa kabila ng lahat ay hindi pa rin ito pinabayaan ng aking asawa. Ilang sandali pa'y nagpaalam na rin ang mga ito. Pagkatapos ng ilang sandaling pakikipag-usap ni Vince at Victor sa mga doktor na humawak sa aking asawa, dama ko ngayon ang kasiyahan sa aking puso at para bang nakahinga na ako ng maluwag na hindi ko nararamdaman o hindi ko nagawa ang huminga ng maayos kanina dahil sa puno ng takot, pangamba at pag-aalala ang aking puso para sa kalagayan ng aking mag-ina. Naramdaman ko naman ang marahang pagtapik ni Clinton sa aking balikat. Pagkatapos ngumiti ito sa akin at ganun rin naman sina Vince at Victor. Nagaya ko ay alam kong masaya rin ang mga ito dahil sa magandang resultang aming narinig mula sa mga doktor ng aking asawa na sana pagkatapos ng lahat ng to ay bumalik na uli sa dati. At sa pagkakataong yon o sa pangalawang pagkakataon ay hindi ko nasasayangin pang bawat araw na kasama ko ang aking mag-ina. Babawi ako at papalitan ko ng masasayang alaala ang mga hindi magagandang nangyari na nagdulot kay Lizelle ng sobra-sobrang sakit.